Yes, si Ruth is apuhan ni Hari David kay si Ruth nanganak kang Isay, Jesse. Then si Jesse nanganak kang Hari David. Nabalik ba ang nahanaw nga kaalam ni Haring Solomon? Yes, the time nga nabalik sa iyang singsing, all the power nga naa sa iya ang tanan kay balong wisdom tanan kaya niyang buhaton mao to automatic pagsuot niya nibalik dayon siya sa gingharian tungod kay duna siya igahom og iya lang usa ka pitik si Asmudi iyang gilubong sa kinaladman sa ita. Maubasad na root cause sa mga divide sa Israel? Yes, because sometimes Israel also a Midianite. Niingon ang Maamar Hikaitsu 5:6-5:9. Our sages speak of groundless hatred as the greatest of evil. So daw, kanang kasuko ba nga walay rason, kanang mubuhat og mga butang nga bisag dili ang iyang buhaton o walay gamit kung iyang buhaton. Unsa gani ang Midian? Strife. Unsa gani ang strife? Divisiveness. So all strife is groundless hatred. Mao na gitawag ko na siya o grounds that people and nation have for hating and destroying each other, biting each other. But the various package of the divisive eye of Midian. Kanang ako, mangud ka ng word nga ko. Mao na nakapahimo na itong Midian, mao nang dili ta makadawat sa mga butang nga dapat natong dawaton. Ikusa nang ko. Unsa may kulang nato nganong naamantay ko. Mao na ang ego kanang ko. That belies the common source and goal of humanity. Mao na rason nganong dili ta makaadto sa maka-forward go forward sa ato ang mga planos kinabuhi ngadto kang Hashem. Hashem is the ultimate oneness. Wala lain. Kung kabalo tanan nga ang atong target is ang Hashem. Ako sugot man ko, wala akong ulam haba, wala problema. As long as ang ako ang gusto is maadto lang dito kang Hashem. Bisag dili makaipon kang Hashem, at least atbang ni Hashem. Ganon. God is the ultimate oneness. Ipon mo balik tatanan sa iya, and everything godly in our world bears the stamp of His unity. Dili divisiveness ang gidala kung mutuo ka kang Hashem. Dapat ang imununaon nga magkausa ta. Kung mutudlo kag mga butang nga magdala og pagkabahin-bahin, ayaw na siya itudlo kay dili na mo ituyo ni Hashem nganong naa ta dire. Saan na to pagkausa sa iya kung kita mismo mo imulikay sa iya ha. All evils derives from the distortion. Sa man ang distortion? Kana istorbo ba? Of this oneness. Ang evil mo ay rason na tanan. Tungod sa gitawag og veil of divisiveness kanang tungod anang pagkabahin-bahin. Mao nay kanang nakapalabo nga makabalik ang tanan sa gitawag og back to former state. Is kaning divisiveness wala tay panaghiusa. Ngano unsay problema di ay? Nganong di man ta magkausa? So before the people of Israel could conquer the seven nation, nga mao ang Kanaan, represent the seven negative traits of the heart, katong mga negative nga dautan nga naa sa imong kasing-kasing, handom sa imong kasing-kasing, they first had to destroy Midian. They need to destroy first the I. Kinahanglan patyo na kung una ang ako. Kinsa nang ako? Ang ego. Nga mao'y source sa tanang cause of evil. That is why the destruction of the Midian could be achieved only with the leadership of Mose. Tungod kay only Mose and Aaron maoray nakapildi sa gitawag og I. Kanang ego. Sila rang duha. Kinundo mo si Aaron usa gani siya. Grabe ka mapinubsanon. He is a very peacemaker person. Mose is a very humility person. Usa ganito isulti ganina. Aron makaabot ta ng mga puntuha, kinahanglan ta og katong severe nga pagbantay sa pagtuman og balaod in order for us to become pure. Once we become pure, we become holy. Once we become holy, we become saintly. Mahimo tang santo, and we become santo, mahimo tang humility. And when you become you have a humility, mahimo na tang makabato na tag kahadlok
kang Hashem. Muna sila ran duha mo makapildi sa ilang Midyan. Muna karon dili na puta matingala nga ano nga di man ta Hudiyo, pero aklaro pun mga Midyan kay wala man. So Moses spoke to the people of Israel saying, arm from yourselves. Pag-armas mo, men for an army to go against the Midian and to take Hashem's vengeance on Midian. Sa isulti ni Hashem sa katawan sa Israel, gipasulti niya kang Moses ngadto sa katawan sa Israel, pag-andam mo kay inyong awayon ang Midian sa inyong kaugalingon. Usa may isulti sa Midrash Tankuma, Hashem said to Moses, avenge the vengeance of the children of Israel upon the Midianites. Yet Moses said, apan si Moses ni sulti, to take God vengeance on Midian. Kinsa man ang Midian? Daay. Busa ni sulti si Hashem, si Moses ni sulti nga to take the vengeance of Midian. Ang makagagahom ni sulti po sa Israel, it is you who have an account to settle with them. Dili ang makagagahom, ang makigsitol sa ato ang bikil dire, kung dili kita mismo. God said to Israel, it is you who have an account to settle with them, for they have caused me to harm you. Kay sila maoy hinungdan nga nung gipasakitan tamo. So sa may sulti ni Moses, Moses said, Master of the world, if we had been uncircumcised, kung dili mi tinuli, magsisimba mi mga larawan, o nya, wala na mo dawata ang tura. Ang Midianites di man masuko sa amua. So di mi awayon sa Midianites. Pero tungod sa imong tura, they persecute us only on account of the Torah. And the precept which you have given us, tungod sa imong balaod, mao nang giaway mi sa Midian. Busa, among makagagahom. Consequently, the vengeance is yours. Mao nang niingon ang Torah, God's vengeance on Midian. Niingon ang Rashi, to take God's vengeance of Midian, aron ang makagagahom makig-away sa Midian, ngano? Tungod kay ang bisan kinsa nga makig-away siyang Israel, stand against Hashem. So the Hasidic master said, Hashem sees the war on Midian. Nakita niya ang away sa Midian as avenging Israel. Nga naman, di away man nila. Unsa man ang hitabuan diha sa diha nga, unsa man nila. Sa diha nga si Pinkas, sugo man dayon si Moshe. Unsa may sugo ni Moshe dayon? Sa diha gipatay na ni Pinkas si Simri, kauban sa iyang babae nga Midianhon. Niingon dayon si Mose, pagtapok mo sa kada banay ug usa ka libo. Sa ato pa 12 ka banay, pila man dayon ka sundalo ang mahimo dayon sa 12 ka banay? 12 ka libo. So niingon dayon ang Miam Loiz, Mose wanted to demonstrate to them. Gustong ipakita ni Mose nga dili ang gidaghanon sa armas or gidaghanon sa tao maoy makapildi sa daghanan kayong mga kaaway, kundili ang pagkaworthy sa usa ka tawo. Bisan tuod 12,000 lang sila, pero kaya nilang pildihon ang pila ka nasod tungod sa ilahang pagka-worthy, tungod sa ilang pagkahalangdon, tungod sa ilang pagkabalaan. Sa may gibuhat ni Zimri, Zimri had caused the death of 24,000 on the spot sa dihang nagdala siya babae sulod sa kampo sa Israel. 24,000 automatic nga namatay nga wala magdala espada. Wala mo agi espada. So ang 12,000 mo patay na siya Midianite as long as the 12,000 is worthy in front of Hashem. It would defeat the far more numerous Midianites, and not a single one of them was lost. Walay bisan usa nila nga namatay. Even though in ordinary wars, there are casualties also on the victorious side. Pero sa ilaha, wala gyud. Sa 12,000, wala gyud bisan usa nga namatay. Pag-ingon sa Torah, Moses sent them to the war. Ang 12,000 gipadala ngadto sa gira, 1,000 of every tribe. Unya dito sa 12 ka libo nga gikan sa 12 ka banay nga tinaglibo, gipadala sa ilaha si Pinkas. Kinsa no si Pinkas kaliwat pa naglibay? The son of Elazar, the priest. Aron makig-away ngadto sa Midianites. Nganong si Pinkas man?
Tungod kay niingon ang Midrash Rabbah nganong si Pinkas ang gipadala. Hashem charged Moses with a mission. Nagsugo si Moses usa ka mission. Iyang gipadala ang uban. Apan si Moses wala mo kuyog dito sa Midian tungod kay dunay panultihon. Unsaon man ako pagpanis sa mga tao nga nagbuhat maayo nako. Usa dili ko pwede makig-away dito sa Midianites tungod kay usa ka panahon ana nakapuyo ko sa ilang lugar ug silang tanan nahimong maayo nako. Ug dunay pasultihon diha sa proverbio nga nag-ingon, a well from which drink sa balon diin dito ka nag-inom, dili nimo siya pwede patuon. Mo na si Moshe dili pwede mo uban dito sa gira. Mo nang iyang gipadala si Pinkas. Ano man unsay rason ni Mose? Mose, makita nato sa Midrash Rabbah Rashi, he said, the one who began the mitzvah shall finish it. Kinsay nagsugod sa mitzvah nga patyon ang dili iya ni Hashem? Si Pinkas. He said, the one who began the mitzvah shall finish it. And it was Pinkas. So they ward, ilang sila nakig-away batok sa Midian. As Hashem commanded Moses, and Moses instructed Israel to slew sa patyon all the males. Ang tanang lalaki patyon. So dinhi sa mislitura nagsulti. Sa dihang musulong day ang Israel, ingon day ang batasan sa Israel. Sa dihang musulong ang Israel. Makita nato ni sa mislitura, Laws of Kings and their Wars, chapter 6 verse 7. Ingon siya nga sa dihang nga musulong ang Israel, di ba dapat libutan man na siya? Ang Israel dili niya libutan. Naay tao sa tubangan, naay tao sa kilid, naay tao sa kilid. Ilang bakantihan ang likod. Kay para ang gustong mutakas, ingon ana maging-away ang Israel. Dili nila hutdon tanan. So sa ilang gira sa Midian, napatay nila, also killed the 5 kings of Midian. Kinsa man yung mga 5 kings nga napatay nila Pinkas, kauban sa 12,000 ka mga sundalo. Ang hari nga si Ibi, si Rikim, si Chur, si Hur, and Riba, naapil po didtog kamatay sa Midian si Balaam. Ipatay siya pinaagi sa espada. Puta na, unsa may gibuhat ni Balaam didto sa Midian. Nga ni uli naman unta ni siya, gikan sa pagtambag niya kang Balak nga padalit mga babae ang katawan sa Israel. Unsa may ang gibuhat sa Midian? Naingon ang Talmud Sanhedrin 106a, pinaagi sa sultan ni Rabbi Yonatan, he went to receive his reward for the 24,000 Israelites whose destruction he had caused. Usa daw? Nikuha din siya siyang ganti kang Balak. Kaya gipremyuhan man siya, naman siya reward. Sige, kung makapatay ka, o makapatay, tungod sa imong pagtambag sa kung makapatay, nagpila ka Hudiyo, ingon anak pud kadaghan ang ating ihatag sa imo nga bandi. Og tungod kay namatyan man ang Israel atong panahon og 24,000 tungod sa pagpasulod ni Zimri og mga babae nga Midianhon og Moabihanon dito sa ilang kampo, namatay 24,000. Dito gitingil na karon dito ni Balaam kang Balak dito sa Midian. Okay. Pagsingil niya, naabtan sa gira karon, timing mo ipagsulong nila Pinkas. Di naapel og patay si Balaam. Pinaagi sa espada ni Pinkas. Yes, Midianhon gyud nga batasan. So ang pangutanan niya, so kani di ay ingon ana nga mga batasan kanang kusog mo dalag division diha sa grupo is gikan na siya sa Midianites. Batasan na siya sa Midianites. Yes, daan na sa una pa. So divisiveness, a tendency to cause disagreement or hostility between people. Yes. So pag ingon sa Torah, not killed, not killed. Sa to pa, sa pagsulong nila dito sa Midian, napatay nila ang tanan. Pero dunay ang mga lalaki may sugo ato nga patyon. So ang mga babae, wala nila patya. So all the women of Midian and their little ones also taken as the spoil, ilang gidakop, ilang gibihag, spoil. All their cattle, mananap, mga goods nila, mga bulawan, silver. So Moses og si Eleazar the priest nga amahan ni Pinkas and all the princes of the congregation went out to meet them outside the camp. So nitagbo sila dito. Si Moses, si Eleazar, mga prinsipe, ug uban pa nga katawhan
nga nabilin didto nga wala mo sulong kay 12,000 raman ang isulong tag 1,000 naman taga tribo. So nitagbo dito sa gawas. And Mosi was angry. So po kay si Mosi pagkakita, aman lagi babae wa lagi ninyo patya. Nakalimot ba mo nga mauna sila'y rason ngano ang katawhan sa Israel? Mauna sila'y giingon sa Council of Balaam nga aron ipaatbang sa inyo ha aron makasala mo kung Hashem o kamo silutan ni Hashem. Sama ra nga inyong gibitray ang Hashem. Pinaagi sa pagsimba niyo kang pior kay kanang mga babae nga imong gidala, nagsimba na tanan kang pior. Kung sa may buhaton nato ana nga magsisimba man ng pior. Nga maoy na himong nagdala og plague dinhi sa ato ang katawhan sa atong sulod sa atong kongregasyon. Now therefore, kill every male among the little ones and kill every woman that has known man by lying with him. Kinsay papatay? Ipapatay ang mga babae nga naay anak, nga mga asawa sa mga lalaki nga gipamatay sa Israel, hasta ang ilang anak. But all the women and children that have not known man, apan katong mga bata nga mga walay amahan, o ang mga babae nga wala pa nakatilaw mga lalaki, sa ato pa virgin pa, is spare them. Okay? Keep them alive for yourselves. So si Mose nagsugo po, tells them to undergo the 7-day purification process. For one who comes in contact with the dead, syempre kay gikan man sila tanan sa gira, gikan man sila patay, so kinahanglan sila og purification. Human, first day, second day, pagka third day, labayan sila og ashes of the red heifer, 4 days, 5 days, 6 days, pagka 7, labayan na pog ashes of the red heifer, pagkasalop, ligo, that's the time for them to become purified according to the process of purification. So si Eleazar karon nagsugo na pod, instruct them on the laws of Hagala. Usa ni Hagala, mao ni gitawag og koshering the cleansing of the utensils og mga non-kosher food nga naa ni sulod anang mga utensil nga ilang nadala kay gispoil man nila tanang gamit sa Midian. Gold, silver, so katong mga butang nga hinimog kalayo, kutsara, tinidor, mga bisan unsa nga kalayo ang hinungdan nga nung nahimo siya, you have to purify them with fire. Ang tanang himo pod pinaagi sa tubig, you have to purify them with water. So mo ni ang ilang mga kuha. A tali is made of the spoils taken in the war of Midian, which include 675,000 ka karniro, 72,000 ka mga cattle, 61,000 ka mga donkeys, 32,000 human captives. So gibahin-bahin nila ang tanang sundalo, gitunga ang tanang spoil. Gitunga ang katunga, gihatag sa mga sundalo, ang katunga gihatag sa katawhan sa Israel nga wala makigira. Gibahin-bahin. Ang mga sundalo sa diha nga naa na sila ibahin, ibutang na tag 500, muhatag silang tax nga 1 sa ato pa sa 500 pesos nga ilang makuha nga bahin nga gikan sa spoil, muhatag sila piso. So mao to nga ang mga libihanon nga nabilin duna pud sila'y bahin. Nakabahin pud ang mga libihanon og 675 ka mga karniro, 72 ka cattle, 61 ka mga donkey og 32 ka human captives. So naapoy mga jewelry. Automatic ang mga jewelry nga ilang spoil, mga utensils, katong mga plato, kutsara, tanan, it was decreed to belong to the soldier. Dito na sa mga sundalo gihatag. So naghisgot pod ang Parsya matot mahitungod sa Eastern Territories katong area diin dayong sulod nila dito sa tabok dito sa yuta sa saad katong gitawag before sa Jordan River. Diin dito naa ang hari nga si Sikon ug si Og. Katong lugar ato nga giharian ni hari Sikon ug ni Og, kana si Sikon ug ni Og di ba sa ubang parsya nato is kuan man na sila katong mga higanti man sila duha nga diin nalupig ni Mose na si Mose mo iso ka sumbag lang niya tulog si patay si Og. Ano man piti man kusganan niya bisag gamay siya pero grabe man iyang kusog. Si Aaron god nga maoy pinaka luya sa ilaha walay kusog maluya. Dili kusgan si Aaron. Pero si Aaron mualsa siya tao 40,000 sa iskadlaw. Yang naon ni pilyuhan ba sahon. Munay kaya ni Aaron. So unsa ka ng taong kusgan sa ilaha pareha ni Mose. Mo si Og usa lang ka butang ni Mose, aper ning patayan ni Og. Pildi niya si Sikon,
Pil din niya si Og. Karon bahin na sila, nakita man gud sa kaliwat ni Reuben o kaliwat ni Gad nga ang yuta sa Sikon o yuta sa Og is nindot kaayo kanang tugwayan o kanding, baka, karniro. Kita nila ba nga grabe ang sagbot mo tubo. Una na nagka-interest sila nga nihangyo sila kang Moshe nga Moshe, basin pwede ba nga dinhilang mi? O to nasuko si Moses sa ilaha, naunsa mo? Dinira mo unya ang katawhan nga uban sa Israel musulod dito sa Kanaan, sa yuta nga gisaad ni Hashem di nagagay ang dugos ug ang hani. Dugos ug hani pareha ra man din ang dugos ug hani. O hani ug ang gatas. Unya sila nakigpatay kamo bilin mo diri. Suman mo. Dili ba giusab ra ninyo ang kaagi sa 10 spice? Unsa man gibuhat sa 10 spice? Gitan-aw lang nila, pagtan-aw nila, kuan sila, atras sila nga dili maayo didto, maayo unta pero ana man daghan man discourage nila. Nya sa dihang kusudlo na sila mo iniuna didto. Patay noon sila. Iusab ninyo ang kaagi sa 10 spice. So dili lagi Mose. Kuan lagi. Ihatag sa amo dinhi kay dinhi magtukod mi og kanang mga balay sa among mga karniro ug balay sa akong mga anak. Kaya dili pwede. Among ipasalig nga basta ihatag nini mo namo ninyo taani. Muuban mi sa inyo sa gira ug kami pa ang himuon ninyo nga frontliner. Dili mi mobalik dinhi sa amo ang yuta sa among mga anak hangtod nga dili mabahin ang tibuok yuta sa Israel. Mo na gipasalig sa kaliwat ni Gad o sa kaliwat ni Reuben. Og tuod man tungod sa pasalig ni Gad og ni Reuben, o sige tuguti mi pero tumanag inyong saad nga mo frontliner mo nya dili mo balik hantod nga dili mahumantog bahin ang yuta sa Israel sa katawan sa yuta sa Kanaan sa dili mabahin sa yuta sa katawan sa Israel. O sige, mubalik lang mi kung kuan. Unya pag-ingon sa tura karon nga ang pasalig ni Gad og ni Reuben nga tukura na mo mga balay sa karniro o mga balay sa akong mga anak. Niingon si Mose, do what is important. What is important is maunay unang katon. Himua ang balay sa imong mga anak. Usa pa ang balay sa mga karniro. Una-unang balay sa karniro, asa man magpuyo. Nga dili man na mahuman us kaadlaw na. Humua ang balay sa imong mga anak. Usa mo himo ug paghimo mo syudad sa mga karniro. Syudad sa imong katawhan din paghimo mo usa ka. Daghan ka kayong mga. So ningon ang teaching sa ni Lubavitcher Rebbe outside the Holy Land manggod dito sa gawas baka tong gihangyo nila nga mga yuta is naay daghan didto nga mga lowly soul nga nagkatag and thus contains a spark of divinity and derived from an even higher source. Kanang kung ano ta ba, mga higher souls sila, pero tuwa sila sa gawas nagkatag. Mo to nga nakita ni Reuben og ni Gad nga na-convince nila si Mose nga magpabilin sila didto tungod kay maupod tuy usa ka tuyo nila aron mo elevate ang mga sparks didto nga mga higher unta pero naa sa gawas. So mo to ingon si Mose, pag ingon ni Gad og ni Reuben, we will build sheepfold here for our cattle and cities for our children. So si Mose nakasabot nga dili ni nila tuyo nga dinhi na ilang mga anak, ang ilaha lang tuyo ani katong para dunay pagkaon sa ilahang mga mananap. So wala gini sila intention unta mo puyo ang ilang tinguha ani nga mamahimo maayo ang ilahang mananap. Motong nisugot si Mose nga ihatag ang yuta ni Sikon ug ni Og kang Reuben ug kang Gad. Og didto pod pag ingon kay dako man kay nang yutaa, niingon pud dayon og kinsay gusto ninyo pwede pod. Motong nagdali-dali pud dayon og hands up dayon pud si Manase. Dali og hands up si Manase. Ganong hands up man si Manase. Og katunga sa iyang kaliwat ni Manase nagpabilin dito. So pila naman ron ka tribo ang tuwa dito? Pila na ka tribo? Kang Reuben ug kang Gad. Og katunga sa tribo ni Manase. Kaya ganong isugot man si Mose nga asta ang kaliwat ni Manase mato dito. Half of the tribe of Manase joined the tribe of Reuben and Gad in settling the territories east of the Jordan. Ingon ang Midrash Rabbah, because Manasseh caused the son of Yaakov to rend their clothes by hiding Joseph goblets. Ninungdong mo sa panahon nga
nahinungdan mo sa panahon nga niabot ang napulo kaigsoon ni Joseph nya si Benjamin to nabilin dito kang Jacob tuwa dito sa Kanaan niya naa sa Ehipto si Joseph nahimong dako sa Ehipto yan niabot ang gutom mo tong gipadala ni Jacob ang napulo niya ka mga anak ngadto sa Egypt aron mo palit nga diin gibutang-butangan ni Joseph og sala pinaagi sa pagpabutang kang Manase og gublit dito sa sudlanan ni Simeon mo to nabilin si Simeon mo to si Simeon nakatilaw sa kumo ni Manase kay giingnan man pud ni Joseph patilaw ra gud ni nakatilaw mo to nakaingon si Simeon matang kumo man sa among kaliwat kay perti mo po kusugas kumo ni Manase unya wa may laing kumo nga ingon ana ang kaliwat raman sa Israel pagbutang kay sa hapla diretso tang katilaw ko sa kumo sa kaliwat kinsa man ining bataan ni wa siya kalabalo iya dito pag umangkon si Manase to so mo to nga gihatag ni Mose ang yuta sa Gilead sa Makir dili ang yuta sa he gave the Gilead to Makir the son of Manase and Yair the son of Manase so duha ka anak ni Manase ang nakatilaw sa yuta didto sa yuta ni Sikon gawas kang Gad ug kang Reuben ang mga anak ni Manase mo nakatilaw kung tanang ano nakatilaw man ni sila mga anak man ni Manase nga mga tiguang naman ngano man ingon ang Talmud Baba Batra 121b Yair the son of Manase and Makir the son of Manase were born in the days of Jacob sa dihang niabot dito sa Ehipto sa ato pa pag-abot ni Jacob dito sa Ehipto naana na si Yair o si Makir unya pag-abot ni Ehipto dito ni puyo ang katawan sa Israel sulod sa 210 years unya pagawas sa Ehipto 40 years pila naman 270 unya kay nisugo man karon didto ang Hashem tungod sa kasuko ni Hashem sa katawan sa Israel tungod sa ilang pagkabagulbulan nga walay makasulod sa yuta sa saad gikan 20 walay makasulod sa yuta sa saad gikan 20 pasaka pero nganong nabilin man ni si Yair og si Makir napahinan pag yuta dito sa yuta ni og ni Sikon sa isinta na 200 ka pinang edad ana ani man tura and there was not left a man of the generation of the desert wala nabilin gikan 20 pasaka gawas lang kang Caleb o kang Yefune nga anak ni Joshua the son of Nun muna niingon ang Talmud Baba Batra the decree was directed neither against those under 20 up to age 60 sa ato pa ang decree di ay atong panahon na nga dili makasulod sa katawhan sa Israel is ang gikan edad 20 ngadto sa edad 60 ang lampas ana nakalusot na didto sa sulod sa yuta dunay usa ka haro ang kabalo ko kabalo mo ani pero gusto na ko emphasize pagid sa inyo ha nga dunay usa ka hari na siya amigo nga rabay tungod sa kuan sa rabay tungod sa kamaayo musturya tungod sa kadaghan sa kaalam sa rabay ganahan ang hari sa iya ha nga mao po nahimong rason ngano nga kanang ang iyang mga minister magsilos kang rabay mo to ang gibuhat sa hari nga silos mo inyong butang-butangan ni wa man ni siya sala amayo ani agi na to ni contest tuod man sa ganahan pud sila kay contest god nya usa man ni balang sa rabay nga di man nakamao rabay og away di tuod man sige kamo tanan mga minister magbuhi mog manok nga pang-away tuod man buhi manok pang-away hasta karabay magbuhi kag manok pang-rabay unsa man ning manok mahal ngari manok pang sabong kay pagdagko ana awayon nato na ang makadaog mao'y mulingkod sa kuatubangan ug mahimo na ko assistance kung mo daog ding rabay din siya lang gyapon pero kamoy mo daw kamo nay puli niya siya na diha pod aperting sugutas mga ministro kay mga sabungiro pod kabalo gid sa kaliwat nga buhion para kuha ko dito sa Sambales og manok kuyaw ni kang ko ani nga manok kuha po ko sa Iloilo kuha po ko bisag asa dapit ang mga minister kuha manok nga pangsabong buhi nila dayon vitamins diri vitamins dito ang tiil butangan dayo bakal para pagbuhi usgan kaayo mo bunal tanang paagi gibuhat taon ang rabay niadtog palengke asa mo kog manok ani so taon kalibutan sa rabay anang manok so niadtog palengke sus kita man siya karon og kanang mga manok piso
Akan ni ako pili ko ani. Taon, lalaki to diyan napili na jakpatan. Pero taon ang iyang napili unsa man to? Bantres nga manok. Ano mga kuan ba kanang mga manok na dagkoon ba? No, wait ligorn mga unsa na nga mga manok nga bantres ba na nga unsa na nga rasa nga manok nga mga dagkoon ihunon kana himuonong balulang. Tuod man kaon niya banat mais, bugas, ana. Pero ang uban ang mga vitamins, mga lami kay mga pagkaon. Yaha, kanon pa usahay, masipyat-sipyat, pan pa. Tuod man, dako ng ilang manok. Bit-bit na siya sa 5 kilo. Ang uban taon, kuyaw kay mga isog kay mga naong, mga naong agila. So, ingon dahil ng hari, sige, tungan og buhi ang mabilin, kinsay tag-iya, mo'y mahimo ng bata-bata. Tuod man, buhi na. Pag buhi pa lang anak, wa pa katugpa sa yuta, kapakapa na, uban tagak, patay. O niya, ang rabay, buhi po siya. Pag buhi niya, unsa may expected, 5 ka kilo yung manok. Makakapakapa na ikuno to. Di, bundak diretso, wa ka bangon. Inaitaw, kamang dito sa daplin, kamang sa daplin. Hangtod nga dito nakaabot siya sa daplin. Ako wala pa daplin, ragid siya. Hangtod nga ang manok ang ladag, bisag daghan ng igo. Kahit mga rasa, tinatya na yun. Hangtod nga ang mga manok tanan. Nahurot. Ug ang manok na lang sa rabay. Mao'y nabilin. Nga naman, nga nung mamanay nabilin. Tungod kay ang manok sa rabay, salto. Hindi pa apo pa ba? Salto. So, tungod sa iyang kasalto, bundak na ko dyan. Perti sakita sa iyang lawas. Pagkabundak, anak niya, hinahinay siya kamang, hinahinay kamang. Sila nagpinatyanay. Ang resulta, nangamatay sila tanan, siya mo'y nabilin. Busa, ang nabilin nga nahimong bata-bata sa hari is ang tag-iya sa manok ng bantres. So, ang rabay lang yapon. So, mo niya nga kung gusto nga emphasize aning istorya, dili sala nga usahay, magkalma lang ta ba? Papingoy-pingoy lang gud ka kanang murag wala, nga murag naa, nga murag wala. Ang importante sa ato makaalagad tagtarong kang Hashem. Ang importante sa rabay nga naa siya tubangan sa rabay samtang ang hari, samtang ang hari ganahan maminaw sa istorya nga tura sa rabay. Ano ba? Pawala-wala lang gud ta, minaw lang tagtura. Kung di mo ganahan sa kuha, pagsulti lang mo, kay manguha tag video nga daghang kaayo diri, atong ibutang diri para makapaminaw mo dungan. Sige, sumhan na mo sa kuang kapugi. So, hinahinay lang ta, kalma lang ta. Nya, dili mo nga, let Hashem do his part. Ano lang good. Tanan, pagbuot mo ni Hashem, kung sa ikuan niya, then so be it. Okay? Anang war nila, kinsamay na himong kalaban nila. Kinsay kalaban sa war sa 12 ka banay ang Midianites. Gikuhaan bayag 12 ka 1,000 sa kada banay. Human na patay ni Pinkas, si Zimri kauban sa iyang babae. Mao to pagawas daig sugo si Mose nga 1,000 sa kada kaliwat. Ilain diretso kay aron makig-away sa Midianhon. So Midianhon ang ilang kalaban. Pero kita ang atong kalaban is ang ato ang kaugalingon. Kay kita rapod maoy Midianhon sa ato ang pagkatao. Kinsay kaliwat ni Reuben? Okay. Sa diha nga nana pasulod na sila kay gusto nilang angkunon ang yuta ni Sikon, kay napili naman ang Sikon og ang Kang-og nga kuan ning harian, so naila na, pero ilahon ubos sa usa ka kondisyon nga sila ang mahimong frontier dito sulod sa kanahan. Ang ilahang kontra dito is ang 7 nation nga mao ang kanahan, ang mga hari. Katong gipanglitok nako nga mga ngalan ganiya. Mga pumuluyo to sulod sa kanaan. Okay? Okay na ka, Ma'am Fe Ramirez? Yes, nagpadaplin lang in town ang ato ang bida nga manok nga bantres. Pagkahuman ato giihaw siguro to.